Yamaha Sniper 155 2024 standard version. Marami pa lang na bago sa kanyang looks. Tara, tingnan natin. Sa kanyang looks ay nandun pa rin naman yung angas ng Sniper 155, napaka-premium ng design. Pero ngayong 2024, mas pinabrusko nila ang looks. Dito sa bandang unahan, mas lumaki tingnan. Dagdag na natin at agaw pansin din ang mga sharp edges na nagpadagdag ng kanyang sporty design. May logo ng Yamaha dito sa may gitna. At may mga ventilation na rin dito na nadagdag sa ibaba ng kanyang logo. At para na rin syempre sa kanyang aerodynamics. Nakahiwalay pa rin yung kanyang mga ilaw dito sa bandang ibaba. Ang overall design ng Sniper 155 ay wala pa rin namang pinagbago. Ang tikas, ang tindig nito at ang angas. Yung kanyang macho looks ay nandun pa rin. Proportion ang tindig niya bagay yung macho looks ng body structure niya sa laki at lapad ng kanyang mga gulong na perfect talaga sa mga banking at mga cornering. Speaking of tire ay bumagay din ang kulay ng kanyang mags sa color combination ng decals niya sa kanyang bearings na makikita natin na kahit na cyan blue ang color na nangingibabaw ay may mga decals at linya na kakulay ng kanyang mags. At dito naman sa kanyang bandang ulo o taas na bahagi ay mapapansin din natin na may butas para sa kanyang aerodynamics at para na rin sa ventilation niya. At ang disenyo ng kanyang uluhan ay nabago din dito sa Sniper 155 standard version ngayong 2024 na parang may hugi-sungay o may sharp edges kabilaan. Idagdag pa rin natin sa kanyang looks ay nandun pa rin yung poging-pogi talaga siya na medyo mas umangat ang kanyang aura dahil sa konting pagbabago dito sa design ng motor na ito. At dito sa gilid ng kanyang unahan, makikita natin ang decals na liquid cool na may black background at may kulay orange na linya sa ibaba nito. At sa kabilang side naman ay makikita natin ang ANC or Assist and Sleeper Clutch na may black background rin at orange na linya pa rin dito sa may ibaba. Ang kanyang headlight ay naka-LED na with DRL or daytime running light. Ang kanyang tail light ay LED na rin. Ang signal lights niya ay naka-bulb type na nasa bandang ibaba at may built-in na rin na hazard light. Sa kanyang looks pa rin dito sa may gilid ng kanyang body ay makikita natin ang mga sharp edges at ang Yamaha logo na bilog na medyo may kalakihan din. Fuel injection sa bandang ibaba at kasunod dito sa gitna pa rin ay ang malaking font ng kulay silver na Sniper na naka-highlight na may black background at may kulay orange pa rin na linya sa ibaba nito. At sa pinakababa naman nito ay may brand name na Yamaha. Sa ibaba ay Diasil at sinundan ng 6 speed. Ang ibang specs ng motor na to ay nakalagay na rin sa kanyang bearings. At sa ibaba nito ay nandyan pa rin yung kanyang cowling o ang araro na hindi lang pandagdag forma kundi pang-protection na rin sa makina dito sa may bandang ilalim. At sa bandang gitna pa rin ng kanyang body ay makikita natin na may glossy black na may decals na kulay orange na BBA o variable valve actuation na maliit na font dito sa may gitna. Sa bandang hulihan o bandang puwetan ay naka-highlights din ang 155 na kulay silver din na naka-black background at orange na linya din sa bandang ibaba nito. Silipin naman natin ang kanyang specs. So 155cc, naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4 valves, single cylinder. Ang kanyang compression ratio ay 10.5:1, 6-speed manual transmission na kayang magbigay ng maximum power na 17.9 PS at 9,500 RPM. At may maximum torque naman ito na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Na kahit single overhead cam siya, ay meron naman siyang BBA na nagpapaganda ng performance ng motor na to from low, mid to high RPM. Ibig sabihin maganda ang arangkada at maganda yung performance niya hanggang dulo. FI na siya, meaning matipid na rin sa gas. May fuel tank capacity naman ito na 5.4 liters at may fuel consumption na 35 to 40 kilometers per liter depende sa bigat ng rider, sa driving style natin at syempre sa road condition.
Naka-assist and sleeper clutch na rin ito. So meaning, mas smooth at hindi matigas kapag nag-change gear tayo. Napakaganda ng kanyang handling, lalo na sa mga bordering. Dahil na rin siguro ito sa tulong ng kanyang malalapad na gulong na may sukat sa unahan na 90/80/17. Sa likuran naman ay medyo malapad na may sukat ng 120/70/17. So parehas na naka-tubeless. At ang kanyang suspension sa unahan naman ay nilagyan ng telescopic fork. At sa kanyang likuran naman ay naka-single shock o naka-mono shock, kaya hindi natin ramdam kahit na may malalaking lubak sa Pinas or may mga matataas na humps. Napakaganda pa rin ang kanyang suspension sa unahan, lalo na nung sinakyan natin at sinukat natin yung kanyang seat height. Pagdating sa kanyang braking system, dito sa unahan ay naka-single disc brake na may single pot caliper dahil standard version nito ay wala siyang ABS. So ang R version natin ay naka-ABS na siya at yun ang susunod nating content or susunod na i-review natin. At sa likuran naman ay naka-disc brake pa rin na may single pot caliper din. Parehas na naka-disc brake ang unahan at likuran. Ang kanyang instrument panel ay naka-fully digital pa rin. Wala namang pinagbago, ganun pa rin. At ang kanyang mga switches naman dito sa may kaliwa ay nandyan ang high beam and low beam, passing light switch, turn signals at ang busina. At sa kabila naman ay nandyan yung kanyang kill switch, hazard light switch at ang kanyang push start. So malambot na rin ang kanyang clutch. DCOC pa rin siya. Ang kagandahan naman nito ay naka-shutter lock na rin siya, kaya safe pa rin ang motor natin at hindi basta-basta masusundot yung kanyang ignition switch. Ang kanya namang upuan ay kapansin-pansin naman na may anti-slip. Then hindi ka basta-basta dito na dudulas, napaka-comfortable din dahil sa medyo malapad ang upuan nito compare sa ibang underbone. At nung pinuntahan natin to sa Yamaha Antipolo, dito lang malapit sa may Robinson's Place Antipolo, abot na abot pa rin naman natin, lalo na dun sa mga average height ng mga Pinoy dahil ang height natin ay 5'5". Ang kanyang seat height ay may sukat na 795mm. Abot na abot talaga natin siya, medyo tiptoe tayo pero kayang-kaya natin siyang dalihin. Pasok sa normal height ng mga Pinoy. Hindi na rin basta-basta sasayad ang motor na to o may mga malalalim na lubak or matataas na humps dito sa Pinas dahil ang kanyang ground clearance ay may 150mm. So ligtas na ligtas siya talaga sa mga higanting humps ng Pinas. Bukod sa ito ay madalas gamitin sa mga racetrack dahil sa malalapad niya ang kanyang gulong, ay dumagdag din talaga sa bilis ng motor na to ay ang kanyang weight na may 119 kilograms. Na alam naman natin na napakalaking factor ang bigat ng motor kapag nasa racetrack tayo. So meaning pag magaan yung motor natin, so dagdag sa performance o bilis ng motor natin. Dahil lightweight ang ginamit sa kanyang frame. Ang kanyang taillight ay ganun pa rin, so napaka-sexy ng design niya. Naka-R1 inspired ito na parang big bite ang datingan kapag sinilip mo dito sa bandang likuran. Nakahiwalay ang kanyang mga signal light, so naka-bulb type pa rin ito. Kanyang muffler naman ay kulay black. Tamang-tama lang ang kanyang design na hindi naman ganun kahaba, hindi din naman ganun kaikli. At may heat guard na rin ito na kulay black. Ang kanyang presyo ngayon dito sa may Antipolo, Yamaha 3S Shop ay 125,900 ang kanyang cash price. Kung gusto mo ng installment ay pwede ka dito mag-down ng 15,000. Ang magiging 3 years mo dito ay 6,465. 2 years mo ay 8,020 at ang 1 year ay 12,682. Kung ano sa palagay nyo, sulit pa ba ang Yamaha Sniper 155 ngayong 2024? Comment nyo naman down below. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwede makahingi ng isang like bilang suporta sa ating channel at subscribe nyo na rin para mag-updated kayo sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.